Sa mapagpalang araw na naman mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features at ang bibida nating motor walang iba kundi si Honda Giorno. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs, let's go! Good morning mga idol, ito nga pala si Honda Giorno at dito nga pala tayo sa Honda Guanzon Masinloc. So it's rainy days at hindi natin mapigilan, ulan lang yan, vlogger tayo. So ito ang Honda Giorno, pakita na natin ang Giorno na to kung sulit ba ito bilhin ngayon 2025. So unahin natin yung kanyang harapan. Okay, dito sa kanyang harapan nandito yung kanyang headlight na naka-attach sa handlebar. At makikita natin na meron po siyang nakalagay dito na chrome metallic pagdating sa kanyang headlight. Tapos pagdating naman dito sa headlight ay merong daytime running light. Dumagamit pala ito sa kanyang headlight ng LED. Samantalang dito naman sa mga signal lights nito is ordinary bulb. So pagdating naman dito sa kanyang baba na mga idol, nakita natin yung silver and chrome na material dito na ginamit. Then meron siyang Honda. Napaka-simple ng kanyang decals dito mga idol. At makikita naman natin yung body niya rito sa kanyang harapan mga idol, no? Malapad siya. Then pagdating naman sa kanyang front fender, makikita natin na equipped na ito ng combi brake system mga idol. So telescopic fork po ang gamit nito sa kanyang suspension sa harapan. Disc brake with 1-pot caliper. Tapos mags po ang ginamit niya mga idol. Then yung sukat ng gulong niya is 100/90-12 and tubeless na po ito mga idol. Then pagdating naman sa likuran mga idol, makikita natin. So napakababa niya tignan dito kahit naka center stand na. Okay? Tapos bulky po ang itsura niya dito sa kanyang taillight. Makikita rin natin meron po siyang chrome design dito mga idol. Tapos LED po ang gamit niya sa taillight niya. And signal lights niya is ordinary peanut bulb. Ang gilid naman nito mga idol, makikita natin napakalapad mga idol. Para kang bumalik sa mga nakaraan. Nandito yung kanyang model name. So pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, ay gumagamit dito ng single shock absorber, drum brake po para sa braking system. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 110/90-12. Okay, tubeless din po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin na napakalapad na maliit na kanyang back fender na may light reflector at dito naka-intact yung kanyang plate holder. At sa gilid naman mga idol, makikita natin yung kanyang muffler na may cover na plastic. Then yung kanyang mismong muffler is matte black po. Tapos nandito yung kanyang radiator para sa cooling system na kung saan gumagamit ito ng liquid cooled for your better cooling system ability. Okay? At isa pa sa mga maganda dito sa Giorno is para siyang wala pa siyang pillion footrest dahil napa-flip on, flip out po siya mga idol. Ayan. So sa kabilang gilid naman mga idol, ayan. So meron din siyang Giorno nakalagay, chrome din ang design niya. Tapos nandito yung kanyang airbox na nakalagay naman ESP Plus. So ESP Plus na po siya, meaning 4 bulbs na po siya mga idol. Ang gumagamit nito PCX, tapos yung ADV, and then yung Honda Click 160. Yan yung mga gumagamit niyan. Okay? Tapos nandito naman yung crankcase niya, naka-intact dito yung Honda. Okay? So CVT drive po siya, meaning automatic transmission po siya mga idol. Alright? Tapos nandito yung kanyang side stand and center stand. Okay? Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang side mirror na simple lang, pero dito yung chrome ang ginamit niya rito, no? So parang black and chrome yung ano nito, yung concept nito mga idol. Then pagdating naman sa kanyang panel mga idol is digital meter na po siya, parang Honda Click yung design niya. Okay, tapos may dalawang button selector and may Honda.
Tapos dito naman meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Habang sa kabila naman meron po siyang idling stop system. So equipped na po siya ng idling stop system, then electric starter button. Tapos nandito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan, then ito yung hand grip with brake lever para naman sa likuran. At ang kagandahan nito, equipped na rin po siya ng park lock lever mga idol. So just in case na magpa-park ka sa inclined o uphill road, so napakalaking tulong nito mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin yung kanyang susian. So kitang-kita naman natin na ito ay equipped ng keyless system. So hindi ka na gagamit ng susi, remote control na lang na merong anti-theft and answer back system. At meron po siyang button dito na fuel and seat opener button. Okay? Then pagdating naman sa kanyang pocket, ayan, meron po siyang cover mga idol. So safe na safe yung lock niya. Okay, hindi katulad yung iba pinupush ngayon. Ito meron siyang pindutan dito mga idol. And then meron po siyang sa mismong cover niya, meron po siyang lalagyanan ng cellphone. So para sa cellphone talaga. So ibig sabihin may charger to. So meaning may charger po siya. Yan. Okay, meron po siyang charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Tapos meron ditong retractable hook just in case na meron kang isasabit ng kung ano-ano. So meron po siya mga idol. So pagdating naman sa kanyang flat footboard mga idol, napakalawak no. Ayan no. Tapos may mga minimalistic na spike dito. Okay, malaki po siya compare natin sa ibang scooter. Okay, so marami ka mailalagay na baggage dito mga idol. And then dito naman tayo sa kanyang upuan mga idol. Cover niya pa lang napaka classic na classic. So kulay niya po is brown. Tapos may mga stitches po siya and Honda logo dito. Tapos pagdating naman sa kanyang upuan, malapad na malambot ang kanyang upuan mga idol. Okay? Grab bar niya mga idol, napakalaki no. Ayan no. Sobrang lapad talaga ng Giorno. 1, 2, halos dalawang dangkal ko dito sa tapos panipis dito. Ayan. Okay? At pagdating naman sa seat height niya mga idol, medyo may kabigatan to mga idol. Ayan. Yan. So yan. Makikita natin na tip 2 po ang aking paa ay 5'4" in height mga idol. Di naman po siya ganun kabigatan at di naman siya ganun kagaangan. Saktong-sakto lang mga idol. So pagdating naman sa footboard niya, malawak po. So kasyang-kasya yung mga bagahe nyo. So ito. So sa comfort riding experience, maganda po ito mga idol kasi naka-upright position po ang aking handlebar. Hindi po siya nakakangalay sa likod. At pag-usapan naman natin ang presyo nito via Guanzon Masinloc mga idol no. So si Giorno Plus ay merong cash na 103,900 pesos. And pagdating naman sa kanyang down payment, 11,800. At ang 3 years nito para sa monthly installment ay nasa 5,137 pesos.